Ayan, amazing morning everyone. So amazing morning, tita. So anyway, let's talk about ano po ba yung IAM 5? Kasi tapos na tayo sa new mover. After ng new mover, IDBP, natapos na rin po kayo doon and manual 3.0. Then ano po ba yung IAM 5? IAM 5 po, ito po yung dapat natin maging habit every day. No, ito po yung meron po akong ipapagawa sa inyo na make it sure na everyday po is nagagawa natin para is mas mapabilis po yung ginagawa natin at result natin kay IAM Worldwide. So ito po yung tinatawag na IAM 5. So, yan. First, excitement. Kailangan po, every time na ginagawa mo ang IAM 5, no, dapat excited ka. Yung excitement mo, dapat nafe-feel ng taong kausap mo. 'Di ba? Kasi mas masarap kapag shinare natin yung barley. Uy, alam mo ba, friend? Sobrang ganda ng barley natin. Kasi, alam mo ba, nung sinubukan ko, sobrang sarap ng tulog ko. 'Di ba? Dapat po ma-feel ng kausap natin na yung produkto at yung negosyong ginagawa natin ay ka-excite-excite. Kasi, kapag po hindi yan naramdaman ng taong kausap at in-approach natin, hindi po sila maniniwala sa sinishare nating opportunity at product. Kasi example, if ever po na ganito po yung reaction ko, no, kumbaga, friend, alam mo ba, 'di ba? Parang ganung intro pa lang, parang hindi ko na kayang gawin, 'di ba? So dito po kailangan excited ka, kailangan yung excitement energy mo hindi siya mawawala. 'Di ba? And number two, kapag ginagawa mo ang IM 5, sometimes mararamdaman mo ang disappointments. Actually, not sometimes, always. Why? Wag po tayo madi-disappoint kapag yung mga mahal natin sa buhay, hindi tayo pinakikinggan muna. 'Di ba? Kumbaga hindi sila muna naniniwala. Kasi ganun po talaga eh. Sometimes kung sino pa po yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, minsan sila pa yung hindi naniniwala. Hindi dahil sa wala silang tiwala. Sigurista lang talaga sila. Gusto lang nila makita sa'yo na talagang yung pinasok mo ay magkakaresulta ka. Totoo po yun. Tama, totoo Kapag talaga yan. nagkaresulta ka, lahat sila lalapit sa'yo. Hmm, Lahat sila magtatanong na kung ano yung ginagawa mo. Tama ba? So tama. disappointment, sometimes yan ang kailangan natin ma-overcome. Kailangan manhid tayo dito. It means kailangan Batman tayo. Share mo lang ng share ang opportunity. Kapag nagustuhan, okay. Kapag hindi, it's okay. Then next. 'Di ba? Kasi ang ating opportunity ay para naman talaga sa lahat. Pero hindi lahat ay para dito. 'Di ba? So it means po, marami talaga tayong makakausap, ma-e-encounter, maraming rejections. Pero tuloy-tuloy lang tayo kasi part talaga siya ng process. Hanapin natin yung mga tao na willing talaga na magkaroon ng life-changing opportunity sa kanilang buhay at hanapin lang din natin yung tamang tao doon sa product natin. 'Di ba? So, pangatlo, ito po yung stage no kapag sometimes ito isa sa mga stage kapag ginawa mo yung IAM 5, yung quitting stage. Marami po 'yan. Yung iba nga na-hit na nila yung mga rank na gusto nila, na-hit na nila yung income na just for you na gusto nila, then dun pa sila nag-quit. Bakit? Kasi alam niyo po, dapat po kapag humahataw tayo at ginagawa natin ang IAM 5, dapat lagi nating iniisip yung reasons why natin. Totoo, if your why is so powerful, the how is so very, very, very easy. It means kung gaano ka-powerful yung reason mo, napakadali na lang gawin ng mga bagay-bagay dito kay Aya Worldwide. Quitting stage, dapat hindi na po natin alam yan. Kasi the question is, kapag nag-quit ka ba, yung gagawin mong next na career o kung ano man yan, aside I am worldwide, is magkakaroon ka ba ng resulta katulad ng mga top mentors natin? At ako na po ang sasagot, the answer is no. 'Di ba? Kasi ito lang po yung nakikita ko na opportunity na talagang leverage. It means talagang kikita ka ng passive income kapag sineryoso mo talaga siya at inaral mo siya. Then,
Kapag nangyari po yun, na-overcome natin yung quitting stage, paano yan? Attend ka lang ng training. Kailangan, kapag may mga time na nadadown ka, lagi ka lang magiging open up kay mentors mo, di ba? Kasi si mentor mo ang magpapasa sa'yo ulit ng energy. Ako ganyan po ako. Every time na nalulobat ako, pumupunta ako ng office, uma-attend ako ng MVP day, uma-attend ako ng online training, at kinakausap ko ang mentor ko. Kasi mentor ko po yung lagi nagre-remind sa akin, oo nga pala, kaya ko pala to ginagawa kasi ganto, ganyan. 'Di ba? Then doon ka mag-grow pag lahat ng mga struggles mo dito no na nalagpasan mo siya. Diyan ka mag-grow hanggang sa makukuha mo yung time freedom and time financial na gusto mo talagang mangyari sa iyo dito. 'Di ba? So ito po number 1, prospecting. Prospect is a life skill, not just a network marketing skill. 'Di ba? Interacting with people, bringing value together and building relationship. Yes. Alam niyo ba nung time na nagtayo ako ng laundry shop, kailangan ko po mag-flyering, mag-prospecting doon sa area ko. Gusto kong yung sa area na ginagawa ko na malapit doon sa shop ko, pinapaalam ko sa kanila na merong bagong tayong laundry shop sa area nila. So dito po, kailangan talaga i-share lang natin non-stop share ang ating amazing pure organic barley at opportunity. Kailangan po magpo-prospect tayo kasi diyan po tayo kukuha ng everyday nating makakausap at maa-update and mafa-follow up. So kapag nagpo-prospect ka po, number 1, focus muna tayo sa warm market. Make it sure 100 to 200 list na mga friends mo, na lista mo yan. Hiwalay yung pangalan, di ba? Hiwalay ang pangalan sa kabilang side. Ilalagay mo kung ano siya, estudyante ba siya, negosyante ba siya, and empleyado siya. Para at least ma-approach natin yan kung ano yung professional nila o yung profession nila right now. Kasi iba't iba po yung tamang pag-approach sa mga yan. At yan ay ituturo ko po sa inyo, di ba? Kung paano nyo po yan gagawin. Then ito, kailangan natin mag-prospect kasi dyan po nabubuhay ang negosyo natin. Di ba? Then do it every day. It means, alam nyo ba tita, ayon sa statistic namin ha, na kailangan daw meron tayong talk every day, na meron tayong nasushare ng opportunity at saka ng amazing pure organic barley everyday ng tatlong tao. So kung i-compute natin yan sa loob ng 1 year, nasa 1,000 plus yan. At yung 1,000 plus na sineran mo ng amazing pure organic barley at opportunity, sometimes 50% of that, yan lang yung magiging interested. At yung mga naging interested na yun, 50% of that, yun lang yung magjo-join. At yung magjo-join na yun, yung 50% nun, yun lang din yung gagawa. At yung gumawa, 50% of that, yun lang din yung magseseryoso at hahataw. At yung tao na yun, yun yung pwedeng magbigay sa'yo ng malaki at passive na income sa organizations mo. So bago natin makuha yun, kailangan talaga prospect as you go. Lahat ng kakilala mo, kailangan malaman nila na nag-a-amazing pure organic barley ka kasi dadating ang time, di ba, kakailanganin nila ang produkto, ikaw ang una-una nilang maiisip. Di ba? Do it every day at kailangan po ang pagpo-prospect natin, ginagawa natin sa tama. Tingnan niyo po tong picture na to. Di ba? Nagfi-fishing sila sa pool. At kahit isang taon mong gawin yan, na mangingisda ka sa pool, hindi ka makakakuha ng isda. So, kailangan pag nag-prospect tayo, kailangan doon sa tamang lugar. Parang example ito, pag nangisda ka, kailangan tamang lugar para marami kang isdang mahuhuli. Let me example po. 'Di ba? Sometimes, ako po kasi ang ginagawa ko sa Facebook ko, no? Sumasali ako sa mga buy and sell na group. So, bago ko po pasukin yun at bago po ako mag-post doon, tinitingnan ko muna kung meron ba talagang crowd, kung may active po ba talaga nagpo-post. So, kung marami ang nagpo-post doon everyday, posible na marami makakakita ng post ko kapag nag-post ako doon. So, doon ako nagpo-post sa marami talaga nagpo-post at active na group. 'Di ba? Then do it right kasi kailangan po natin 'yan. And ito pa yung pumunta ka ng mall, 'di ba? Punta kang food court, yan yung mga ginagawa ko.
Punta ako food court, kapag may nakatabi ako doon, ina-approach ko na kung kailangan ba niya yung Amazing Pure Organic Barley, kung kilala niya na ba ang Amazing Pure Organic Barley. Pag hindi, saka ko na po ini-explain, nagkakaroon ako ng start ng conversation. So, ayan, unahin po muna natin mangisda sa bahay. Sa lahat po ng kamag-anak at mga kapatid niyo po muna at mga kaibigan, dun muna po tayo mag-focus, no? Then, ito, pakita ko po yan. So, ito, makikita niyo po dito, sa left side, andyan yung malaking isda. Sa right side, nandiyan yung small na fish. So, ano po ba yan? Meron po kasing scientist na parang nag-experiment siya. So, nilagay niya sa aquarium yung dalawang isda, tapos nilagay niya ng harang. Diba? Nakaharang yan. So, every time po makikita ng isda na malaki, yung maliit na isda, tinatry niyang kainin. Kaso, hindi niya po makain-kain kasi nauuntog siya. Yung tipong binibigay niya yung best niya, yung energy niya, kasi susunggaban na niya eh. Tapos every time na gagawin niya, lagi siyang nauuntog, lagi siyang nasasaktan. Alam niyo po, one time, tinanggal po ng scientist yung nakaharang. The question is, tingin niyo po ba, sinunggaban pa rin po ba ng malaking isda yung maliit na isda? The answer is yes. Diba? Hindi po siya napagod kahit nahihirapan siya, kahit nasasaktan siya, tinuloy pa rin niya hanggang sa makuha niya yung isda. So ano po yung lesson doon? So sa pagpo-prospect po natin everyday, marami po tayong discouragement, rejection, pain sometimes na mararanasan. Sometimes tatanungin natin, para sa atin pa ba to? Para sa akin pa ba to? Ang dami ko ng taong ina-approach, bakit walang naniniwala sa akin? Pero, kung gagawin po natin yung ginawa ng malaking isda, na every time na may nakikita siya, ina-approach niya, sinusubukan niya. Dadating din po yung time na pag sinubukan mo at sinunggaban mo, yun na pala yung isda na para sa'yo. Diba? Ganun po siya eh. Ako siguro kung huminto ako, siguro hindi ko po kayo makikilala. Diba? So, ganun po siya. Dito po, share as you go. Diba? Prospect as you go. Huwag po tayong huminto kahit ilang rejection pa yan. Alam nyo, sometimes yung rejection na yan, tanim din natin yan. Dadating ang time, pag nakita nilang nagdire-dire-diretso tayo, sila na yung kusang lalapit at magtatanong, ano bang meron dyan sa Amazing Pure Organic Barley mo? Diba? Then, pangalawa, yan, rejection, kailangan talaga maging manhid tayo. No emotion on the outcomes, no? Numbers gaming, timing is everything. Alam nyo, wala pong perfect timing pagpo-prospect. Ibig sabihin, kunwari, titignan ko yung kapitbahay ko, ay wala to, tambay to. Hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral to, ba't ko to ipoprospect, wala tong pera? Alam niyo, wag niyo pong titignan yung ganon. Bakit? Kasi marami po akong kakilala na sobrang yumaman sa network marketing, dating tambay, hindi naman nakapagtapos. So it means, wag po tayong mamimili ng mamumrospect natin kasi hindi natin alam na yung tao na yan, sobrang lalim pala mangarap. Baka mamaya, yung tao na yan, yan pala yung alas natin. Diba? If you have 100 minutes, spend 1 minutes per person. It means po, diba? Every time na mag-a-approach ka, lalabas ka, 1 minute, share mo lang, diba? Then kunin mo yung number, set mo na presentation natin. Then what is the average of the number of prospect that you attempt to call daily per week? Dials per week. Ako po talaga, dapat po 3. 3 po talaga yung dapat na napoprospect natin at nakakausap natin everyday. Tapos ililista nyo po yan para meron po tayong na-update. Ibig sabihin, kasi sometimes may mga taong gusto nila pero wala pa sila pang join. So ilista mo sila dyan para kapag nagkaroon ng promo si I Am Worldwide, it means yung package natin, pag nagpo-promo po kasi si I Am Worldwide, mga package eh. Kumbaga parang nung last year, Pasko sa atin, yung Jade natin, imbis na 250 lang na box, nag-plus 80,000 plus na box si I Am Worldwide. Diba? So, pwede natin silang i-follow up sa mga ganun. At least marami tayong mafa-follow up pag ganun. Then, everyone is not a prospect. Again, lahat po ng sinulat natin na prospect list natin, hindi po lahat yan prospect. The reason ba't lang natin sinulat yan, at least pinaalam po natin sa kanila na nag-Amazing Pure Organic Barley tayo.
Then approach does matter. No? Then parang ito po, there is no secret. 'Di ba? Ito po yung share ko sa inyo kanina, 'di ba? Yan po, the plan is 1,200 people, then 900 yung nag-no. Only 300 yung nag-sign up. And out of those 300 na nag-sign up, only 85 lang yung ginawa yun. 'Di ba? And out of 85, yung talagang nagseryoso doon, 35 lang po. At doon sa 35 na yun, meron siyang nabuong 11 na millionaire na nagpayaman sa kanya. Kaya ayan po ang ating negosyo. Dito, prospect lang, share lang natin. 3-feet rule, paano yan? It means kapag may nakita ka sa labas, nagkangitian kayo, pakilala ka, hi, hello, ako nga pala si Felisa Joy from Amazing Pure Organic Barley ni Miss Maritoni Fernandez. Familiar na po ba kayo doon? Ganon. Dapat nga tita may flyers. Kailangan Oo. meron tayong flyers na inaabot na may mabibili naman tayo sa office, no? So anyway, Okay. attractions marketing, number 1, post. Kailangan po ang profile nyo, tama naman po ang profile nyo na kayo. Dapat po ang pangalan nyo po yan. Ay, hindi ko pala na-change. Yes, kailangan po pangalan nyo yan. Pangalawa, kailangan po maayos yung pag-post nyo, hindi siya makalat. Paano yun, Mentor Felisa? Simple lang. Tignan nyo po yung Facebook ko kung paano ako mag-post. So, gayahin nyo lang po siya. Then, family, personal life, kailangan magiging normal na tao ka sa Facebook. Dapat magpo-post ka rin ng aside negosyo mo sa personal life mo sa Facebook. At kailangan magpo-post ka rin ng mga inspirational quotes. Kasi alam niyo, ako po, lagi kong pinopost tulad nga ng sabi ko sa inyo, nagpo-post ako ng about Word of God kasi mas masarap kasi i-share yung Word of God di ba? Then ganun po kayo, share nyo din po yung word ni Allah para at least marami po tayong mga kaibigan, kapatid na at least mababasa yon, di ba? Then personal development, maganda yan, yung tipong dati-dati hindi ka nagbibihis. Parang ako, hindi naman po ako pala bihis na tao, pero nakikita ng mga kaibigan ko at kakilala ko dati na grabe. Nagpo-professional na ako, yung tipong nagko-quote ka, 'di ba? Yung tipong profile picture mo pang negosyante talaga, 'di ba? Kasi ako po, nagtayo ako ng traditional business pero never po ako nag-post ng ganon sa Facebook. Ang post ko pa nga dati sa Facebook ko parang JJ Monte. 'Di ba? Ako So, talaga, ayaw ko magpo-post ng ng picture ko. ayun. So, kailangan natin mag-post ng picture kasi kailangan po makita ng tao na talagang tayo yun. Talagang, kailangan nga po nagla-live tayo ng video para at least makita nila, ay, talagang totoo tong kausap ko, hindi to scammer. 'Di ba? So, ito po, yung mga example ng mga posts, mag-share ka ng about words of Allah sa inyo, mga magagandang place na mga napupuntahan nyo. It because of I am worldwide. It because of amazing pure organic barley. It means, kapag dumating po yung time, tita, na kumikita ka na sa barley, nalalabas mo na yung mama mo, di ba? Natitreat mo na yung mama mo, nadedate mo na, post mo yan. Di ba? Kasi maganda yun nakikita ng mga kapatid natin or kababayan natin na grabe dahil sa amazing pure organic barley na nabibigyan natin ng alam mo yun, ng ganong treat or date ang ating mga mahal sa buhay. Then ito po, no, yan, then like and trust. Dapat, kapag tinignan po ng prospect mo, yung profile mo, dapat dun palang makikita niya they know you, they like you, and they trust you. It means, kailangan pag na-check niya po yung profile mo, profile pa lang, profiling pa lang, sold out na sila at masasabi nila, legit to, totoo talaga to. Ito yung gusto ko talagang tao na makakasama sa negosyong ito. Ganun po yan. Kasi, di ba, parang ganito po, tita. Example lang, bakit po ba kayo nag-join? I'm sure naman po, bago kayo mag-join, tinignan niyo po muna yung Facebook ko. Chinek niyo po muna talaga kung legit ba talaga ako na distributor ni I Am Worldwide. Plus, nung nakita niyo po na okay at legit ako, nagustuhan niyo. Hanggang dun po nag-build ang trust natin, saka po kayo nagpa-pay in. Tama po ba? Yes po. So, ganun po siya. So, kailangan, para po maramdaman ng mga prospect natin yan, tulad po ng ginawa nyo rin, kailangan tita,
yung Facebook nyo po is talagang pag nakita nila, okay, legit talaga to. Ganon. Kaya dapat nagpo-post ka na rin dyan ng barley. Kasi actually, ang barley natin kilala na sa market. Diba? Mm. Then, warm market, ayan yung mga kakilala mo, katsikahan mo, kapitbahay mo. It means, warm mo, kahit hindi mo close. Kahit di kayo close, pero kakilala mo siya, nakasama mo siya, nakajamming mo siya, no? So, yan po ay part na rin siya ng prospect natin. Always connect, di ba? Kapag mga kakilala mo, kahit di na kayo nagkikita, di ba? Yung tipong kunyari, high school friend, college friend, kapag friend pa rin kayo sa Facebook, try mo mag-comment, 'di ba? Then magkamustahan kayo, 'di ba? Then after po doon, magkamustahan kayo, saka mo i-offer si I Am Worldwide. Doon mo i-share. Ako po kasi, minsan, may mga time ako na kinakamusta ko, nagla-like ako, pero hindi ko muna ino-open si I Am Worldwide. Ino-open ko siya, kinabukasan na lang ulit. Kasi, 'di ba, ayoko kasing isipin nung tao na 'yon, nung araw na 'yon, na kaya ako nito kinausap kasi sa I Am Worldwide. So may mga gano'n eh, 'di ba? May mga gano'ng mindset yung iba. So ako talaga fini-friend ko muna, tapos kapag medyo nagkaroon na kami ng conversation, na medyo nagkakaroon na ng build ng trust, 'di ba? Doon po ko po ino-offer si I Am Worldwide. Then cold market, ito na po yung kapag nakagraduate na po kayo ng level 1, kapag marunong na po kayo. Sa gym wala ko'y tao dito, sirado sila meeting. Sige lang. Gini nga yung kuha na, pulot. Ayun. So anyway. Sorry. Okay. So anyway po, Brother ko. oo. So anyway po, yan yung cold market natin. It means, ayan po, ituturo ko na po yan sa inyo. Kung nakagraduate na po kayo ng level 1, it means dapat po lahat po ng prospect list nyo maubos natin bago po tayo mag-cold market. Bakit? This is the exciting part, ang cold market, kasi sabi nga, di ba, nasa ilang billion ang active sa Facebook every day. So it means malawak po ang market natin sa pagpo-prospect. Prospect as you go. Kumbaga dito, kung ang kakilala mo, kaibigan mo, kukonti lang, ito sobrang dami. Sobrang dami natin hindi kakilala na masashare natin ng opportunity. Diba? So ito po, tawag dito, ituturo ko po yan sa inyo once na natapos na ang warm market natin. At yun po, yung sinend ko po sa inyo na objection, kailangan basahin at aralin niyo po yan kasi may assessment po yan. It means, may mga questions dyan at nandiyan na rin ang sagot. Magkakaroon po tayo ng assessment kung saan tatanungin kita na kung dapat lahat ng sagot dyan masaulo niyo. Kasi po yan po yung may encounter natin na mga tanong kapag nag-cold market na tayo. At ang gusto ko po is lahat yun masagot niyo. Para lahat po ng prospect hindi sayang. Lahat is maiintindihan nila ang I Am Worldwide. So, ganun po siya. Then, after po ng cold market natin, ayan po. So, yan, mag-post ka lang, I love your post, I like your attitude. Ako po kumokonek ako sa mga nanay. Nanay tapos negosyante na hindi ko kakilala sa Facebook. So, pag mga ganun, nagla-like lang ako. Tapos kapag pag may mga birthday, tita, nag-happy birthday ako. Kapag nag-like siya tapos nag-thank you, kinabukasan mini-message ko, tita, kamusta na po pala yung birthday mo kahapon? I hope okay lang. Anyway, kaya po pala ako napamessage, baka po sakaling makatulong po sa inyo or may kakilala po kayo na matutulungan ng product ko. From I Am Worldwide po pala ako, yung barley ni Miss Maritoni Fernandez, sabay nagbibigay po ako ng number. So, ganun po ako namumusakal o namumrospect sa Facebook. 'Di ba? At least, ang maganda, nasabihan ko siya, 'di ba, na nagbabarley ako. Then, ito po, always use clam. Magko-comment ka, magla-like ka, 'di ba? Kasi, parang ano naman, ang hirap naman kung mag-a-approach ka kagad, tapos hindi ka man lang muna nag-comment or hindi ka man lang muna nag-like, 'di ba? Nag-like. Yes. Then, Correct. mag-comment ka muna, mag-like ka. Kapag nag-react sila dun sa comment mo, then saka mo sila i-message. Then, inviting, connect, compliments, and convert. Paano yan? Pag nag-invite ka ng kakilala mo, ko-connect ka lang naman doon, kamustahin mo siya, i-compliment mo, uy sis, grabe ang tagal mo na dyan sa work mo ha, siguro ang laki-laki na ng inipon mo dyan, kaya hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Tapos alam nyo, magugulat po kayo sa sagot.
Sasabihin nila, hindi nga eh, kaya nga andirito pa rin ako kasi yung salary ko ganito, ganyan. Kailangan ko pa rin magtrabaho kasi marami pa rin akong bayarin na binabayaran. Hanggang tita, doon mo siya i-convert. Sakto. Lagi mong sasabihin yung words na sakto. Sakto. Meron akong ginagawa ngayon, sis, na pwede mong gawin habang nagtatrabaho ka. Try mo lang pakinggan, baka sakaling makatulong din sa'yo tulad ng sa akin. So, ganun lang po siya kasimple. Diba? Then, set natin sila ng presentation. Presentahan ko. Pag nagustuhan nila, under po yan ng organization. No? Then, connect, say hello, genuinely sincere, open people's heart. Diba? Why manipulation causes them to close. Then, ito po, no, lahat po ng family mo, yung case system mo, kakilala, kapitbahay, kachismisan, yung mga kakating classes mo nung high school or college ka, di ba? So, kung meron yan, di ba? Ako kasi nung high school ako, nagkakating classes talaga. So, lahat yan, kumonek ka, di ba? Tapos after nun, kapag sila ay nakasama mo naman sa work, pwede mong i-connect yung occupations, di ba? Kumbaga parang connect mo lang yung trabaho na in-example ko kanina, kamusta ka dyan sa work mo, di ba? Then dun ka na magke-create kung ano yung common habits mo, di ba? So ako kasi pag nangangamusta ako sa mga high school friend ko, kinakamusta ko sila, then family nila, then after nun, trabaho at saka health ang tinatanong ko, ang kinakamusta ko. Kasi I'm sure naman yung isasagot nila, alam ko na yung isasagot nila. Kaya nga ready na ako dun sa, after nilang sasagutin, alam ko na yung isasagot ko ulit dun sa next nilang answer. So, ganun po siya. Then, ito po, example lang, no? Side project script, di ba? Sabi mo, kunwari, kung talagang close mo yan, di ba? Kunwari, Felisa, meron akong bagong project na ginagawa ngayon, kung saan magagawa natin kumita on the side and we are forming a team at isa ka sa napili ko, would it be okay kung i-share ko muna sa iyo? No, di ba? So at least, hindi naman tayo halata talaga na namumrospect nan or ano. At least maayos naman po yung way of approach mo dyan. Then ito naman yung side business proposal script. Meron akong business proposal sa'yo kung saan magagawa natin makapagnegosyo kahit nasa bahay lang. Would it be okay kung i-share ko sa'yo? Ito po ay script para sa mga taong close nyo po talaga literal or kakilala nyo po talaga literal. Actually kasi kapag negosyante, masarap talaga straight to the point. Negosyo sa negosyo, kapag negosyante kausap mo at negosyo yan, pakikinggan niya yan. Tapos kapag naging okay sa kanya, ginagrab nila yan. So ganun po kasi ang negosyante, no? Then ito naman po, third party approach. Baka meron kang kakilala na gusto mo kumita habang gamit ang kanyang cellphone. Would be okay kung i-share ko sa'yo. Diba? Kasi at least, pag tanong niya, okay lang, pag sinabi niya sa akin na, ganyan na, okay lang sis, na ipakilala ko na lang sa'yo para doon mo na lang i-share. Ako ang ginagawa ko, sis, i-share ko na lang din sa'yo. Baka kasi sa mga panahong pwede siya, ako naman yung hindi pwede. At least may idea ka kung ano tong i-share ko sa kanya. Oo, di ba? Kasi ang target mo, siya talaga yung ma-sharean mo. Di ba? So, ito po yung tutulong script. Ayan. Ito kapag talagang super duper close mo na, di ba? Kunwari, Felisa, patulong naman ako. Meron kasi kaming gathering tomorrow, di ba? 4 p.m. sa Zoom. At na-assign ako na kailangan ko magdala ng tao para sa business namin. Di ba? Naisip ko baka pwede akong humingi ng support sa'yo na maging isa ka sa guest ko mamayang 6 p.m. O, di ba? At least doon nakiusap ka. Tapos kapag sobrang close mo talaga yan, sige na nga sis, sabihin mo lang talaga, sis kasi kailangan ko lang talaga ng may representative. Sige na, makikinig ka lang naman talaga doon. Kapag nagustuhan mo then go for it. Pag hindi, okay lang. At least pakinggan mo lang siya. O, di ba? So, yung mga ganong script ba? Then ito po, presentations, di ba? Actually ito, wala namang perfect. Kailangan po talaga itong 1 month bago po ka matapos ng 1 month, marunong ka na po mag-present kahit basic. Kasi practice makes permanent. It means po kailangan everyday po nyo siyang inaaral. So paano ko yun aaralin, Mentor Felisa? Simple lang po. Meron po tayo mga IBP na presentation sa group na kung saan po pwede nyo po yung pakinggan paulit-ulit. Tapos bawat slides, lahat ng sinasabi ng speaker doon, isulat nyo po sa papel. Practicein nyo po yun, sa uluhin nyo po yun everyday, tas magugulat ka na lang po hanggang sa ulo mo na siya kung paano siya ibagsak. Kasi ganun lang din po yung ginawa ko.
Kinuha ko po yung slide sa mentor ko. Everyday, kunwari, meron akong pinipresentahan. Tapos pag nag-present ako, yung talagang grabe yung energy ko. Pinractice ko kung ano yung energy ko, yung voice tone ko, pati yung tawa ng mentor ko, ginaya ko talaga. Kasi hindi ko po siya perfect, hindi ko po siya magagawa kung hindi ko po siya sisimulan. So, pinaka-the best po dyan, practicein natin mag-isa, di ba, everyday, tapos hanggang magugulat ka na lang, nasasaulo mo na pala siya, tapos nape-perfect mo na. Di ba? Kasi wala namang perfect na presentation. Sa totoo lang po, ang mahalaga, ma-deliver natin ng tama yung kitaan sa taong kausap natin. And after that, ang pinaka-the best naman dyan, kung paano tayo magpa-follow up at closing. Diba? Ang importante, alam lang natin kung ano yung complan ng company. Kung paano sila kikita. Then always keep it short and simple. Diba? Then don't convince. Actually, ako, pag sinasabihan ako ng mga friend ko, sige nga, convince mo nga ako kung paano ako para mag-join ako dyan. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, hindi kita kailangan i-convince. Di ba? Hindi kita kailangan i-convince. Ito yung produkto ko, ito yung market niya, ito yung pwede mong kitain. Kung gusto mong gawin, turuan kita. Pag hindi, okay lang din. Ganun lang po kasimple. Kasi dito po sa negosyo natin, ini-educate lang naman po natin yung tao kung paano po sila mas kikita ng mas malaki kaysa dun sa ginagawa nila ngayon. Di ba? Then closings, ayan. Assumptive closing, one-leg closing, cut-off closing, prepared package and mode of payment, sense of urgency, down payment, and calendar closing. Yan po ay tinuro ko kahapon. Di ba? Part ng closing natin. Alam ko na, hindi ko pala siya na-screenshot. Pero yan po. Di ba? Sa mga closing kasi, kapag may mga nakakausap tayo, ang lagi lang natin sasabihin, one-leg closing tayo. It means parang ganito, pati yung mga cut-off closing. Kapag nag-join na siya, nagustuhan niya, hingi tayo ng referral para at least sa cut-off, may income na siya. Mode of payment, pwede siya mag-on the spot, pwede niya gumamit ng credit card. Di ba? Then yung down payment, pwede din po yun na mare-reserve po yung slot nila. No? Marami po yan. Then ito po, no, you are ready to be closed. Timing is important in effectively closing to sale. How will you know that is the time to close the sale? Consider the following question. It means, have you handled all your prospect concerns of objections? Kaya po yung sinend ko sa inyo sa email ad. Ano pong nakalagay? Objection crusher. Tama po ba? So, lahat po ng objection nandiyan na. At kung paano sagutin, lahat po nandiyan na. Kailangan po sa uluwin natin, practicein natin para kapag may kinausap po tayo at may mga objection siya, masasagot po natin lahat. Kasi once na nasagot mo lahat ng objection, 95% close deal na yan. Diba? Yung iba na on the spot, nagpipay in na agad. Then have you communicate a genuine concern to provide the right solution to your prospect? It means po, tita, ganito. May mga makakausap talaga tayo na ang gusto ay product lang. At may makakausap tayo, ayaw ng product, gusto kitaan lang. So kung ano yung gusto nila at kailangan nila, yun po yung ibibigay natin. Huwag natin ipilit. Kunwari, nagbibuild tayo ng team, kasi yung kausap ko gusto product lang, then go for it. Pag-pay-inin natin, at least, meron pa naman tayo dyan sa Unilevel. May 5 pesos pa rin tayong income sa reorder niya. Every time na nagre-reorder siya. Diba? Is your client satisfied with the presentation and got all the answer that she needs? No? And your answer to following question are all yes, then go for it. It means, pag nasagot po natin lahat, diba, na-present po natin ng tama, it means talagang ready na tayo for close. It means na close na natin siya ng mas maayos at mas malinaw. Diba? Then ito po, 3 questions to close your prospect. Diba? After po natin presentahan, simple lang. Magtatanong lang tayo yan, kung gagawin mo ba itong business na ito, magkano yung gusto mong kitain? Kasi siya yung sasagot gusto kong kitain mga kahit 20,000 or 30,000 monthly lang kasi tatrabaho ako Yung talaga yung pangarap ko, yung mahigitan yung sweldo ko. Diba? Then, ang tanong mo dyan, kung sakali bang gagawin mo ito ng ilang oras every day, every week, ilan yung kaya mong ibigay para sa business natin. Kasi doon natin makikita kung magiging
committed ba siya? 'Di ba? Kung may ipapakita ko ba sa'yo kung paano ka kikita ng 30,000 example sa pagbibigay ng 2 o 4 na oras a day, kaya mo ba 'tong mag-start? Pag sinabi niyang yes, the next question, ano po yung mode of payment mo? Simulan na natin para maituro ko na po sa inyo. Mode of payment, either GCash, online, credit card, gawin na po natin yan. Ganon. Kasi, alam mo naman mahirap lang naman mag-push or magsabi ng ganon pag ikaw sa sarili mo, tingin mo, hindi mo siya matutulungan. Pero kung alam mo naman yung negosyo na ino-offer mo is matutulungan mo talaga ng buo, di ba? Kasi siya naman nagsabi, bibigyan niya ng time. Kasi wala ako nakita na distributor, tulad po ng sabi ko, na binigyan nila ng time, inaral nila, tapos hindi kumita. Lahat po kumikita dito. Bigyan mo lang talaga ng time. At seryosohin mo siya, di ba? Then ito po, do it over and over again until it becomes part of your who you are. Alam mo, pag everyday mo tong ginagawa, tita, everyday mong ina-apply to, magiging ano na to, habit mo na to, di ba? Mastery is not a function of genius or talent. It's a function of a time and intense focus applied to particular field of knowledge. Di ba? We are what we repeated to excellence, then it is not an act but a habit. It means, alam niyo po, pag everyday natin siyang ina-apply, everyday tayo namo-prospect, everyday tayo nag-a-approach, everyday natin mag-a-IBP or magpe-present, isi-share yung opportunity, everyday tayong magko-closing, mapapamilyar sa tayo sa lahat. Hanggang magiging normal na lang, hanggang magiging habit mo na siya, hanggang isang araw, hindi na pwedeng hindi mo siya gawin. At magugulat ka, kapag yun ay natanim mo sa system mo, after 1 year, makikita mo yung resulta mo talaga malayo. Sa unang-una, paano ka nagsimula. Diba? So, ayan po, number 5, follow up. Sabi dito, diba? Wag niyo pong kakalimutan mag-follow up. Kasi sometimes, ayan po, the most important aspect in closing a sales is talaga yung follow up. Kulitin mo, tita, kamusta na? Kailan ka po magjo-join? Pag sinabi niya by March, kailan po sa March, ano pong date para i-update ko kayo? Ganun. I-ano mo talaga, update mo pa. Tas ako kapag sa mga reorders, lagi ko pong tinatanong, tita, o-order ka pa ba? May barley ka pa ba? Follow up. Kasi marami po tayong masusharean dito na opportunity. Sometimes, nasasayang kasi hindi natin na-follow up. Diba? Then, did you know that 79% of leads are never follow up? Yan, tulad po niyan, 79%. So, sayang. Sayang yung effort na pinrospect natin sila, shinare natin yung opportunity, na-close natin sila ng tama, gusto talaga nila, tapos hindi natin na-follow up. So, ano po ba yung mga iba't ibang klase ng follow up? Iba't ibang klase ng follow up kapag may mga promo, may mga event, kapag yung mga bagong testimony ng product natin, follow up natin sila. Tita, ito po pala yung bagong testimony ng product natin ngayon. Kapag yan naman, gusto mag-join for opportunity, testimony ng mga distributor na talagang naging life-changing yung opportunity sa kanila nung ginawa nila yung I Am Worldwide. Isend mo yun, tita, ito pala yung natulungan ng Amazing Pure Organic Barley ngayon. May sasakyan na. Diba? Ganun po yung way of follow-up natin. Then follow-up tips, yan, create a follow-up list. So, kailangan po, lahat ng na-IBP mo, lalagay mo, ililipat mo sa follow-up list mo. Ako, ang ginagawa ko, IBP, tapos nilalagyan ko lang ng mark sa gilid na done, IBP. So, it means, ready to follow up na yon, no? Keep connect through messenger. Ano bang ginagawa ko? No? Ang ginagawa ko po lagi, nagpapasa po ako ng Bible verse every morning. Yan. Be active. You must show progress in the business. Never give up. Never stop following up. No? So, yan po. Let us not become weary in doing good. For the proper time, we will. No? Those who bless others will be abundantly blessed themselves. Those who help others are helped. Yan po yung sabi sa Proverbs 11 verse 25. So, yun po, no? I-share lang po natin, no, yung I Am Worldwide, yung Amazing Pure Organic Barley. Tumulong lang po tayo sa mga kapatid at kababayan natin na nangangailangan ng ating product at nangangailangan po ng opportunity para sa sitwasyon na meron sila ngayon. Then, yung bless po, follow na po yan ni Lord at saka ni Allah.
'Di ba? Then, thank you and Mm. God bless. 'Di ba? So, ayan, mag-stop ako ng share.